Ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Isang kabanata. Pagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala kung baka malaso ng inyong isip at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng naiba si tinuro namin sa inyo. Palagay ko naman hindi ako pauli sa magagaling ng mga apostol na yan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman ang kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi ba ang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang nagbibigay sa akin ng mga kailangan ko nung ako'y naglilingkod sa inyo. Parang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pula, iniwasan ko makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi ako titigil sa pagmamalaking ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi manandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ng kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahiin at nanay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal. Kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Nagtitiyaga kayo sa mga hangal na yan, palibhasa'y matatalino kayo. Pinapagtiisan ninyong kayo'y alipinin sa malin at pagsamantalahan, maliitin o sampalin. Kahiyayaman at ay aaminin kung hindi namin kayang gawin yan. Kung may nakapagyayabang, ako'y makapagyayabang din, at ako'y nakapagsasalita tulad ng isang hangal. Sila ba Hebreo? Ako man ay Hebreo rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin ay isang Israelita. Inuluban nila si Abraham. Ganon din ako. Sila ba ay mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsan maghapo at magdawag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan,
sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maipalaban. Bukod sa lahat ng iyan ay naalala ko ang paaraw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Iya'y alam ng Diyos sa tama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Na ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader.